Welcome to Story of Jesus. Catholic Quiapo Church Live Mass today. We attend the Holy Mass on Wednesday, 23rd October 2024. Wednesday of week 29 in ordinary time. I am the way, the truth, and the life, says the Lord. No one can come to the Father except through me. Please be quiet and attend Mass. Subscribe to the channel to follow the next Masses. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay Miyerkules, nasa ika-29 na linggo ng karaniwang panahon. Tumayo po lahat para sa pakikisa sa banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Naman namin makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man, bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan, o mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan, ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatay tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy, nalunod nga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y niligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nati ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya na ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya napababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambayanang ito upang magbigay ng ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin niyon kapag nadatnan siyang gumagawa ng ayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng sa sarili ng aliping iyon. Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at simulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain at uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakalaan ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naganda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap na mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap na maagang ng parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay,
at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Miyerkules at nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon at nalalapit na ang pagtatapos ng kalendaryo ng simbahan. Kaya ang mga pangungusap sa mga pagbasa ay patungkol na dun sa tinatawag na parusiya o sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang mga paanyaya ay patungkol sa pagiging handa at sa pagiging tapat. Kaya nung nagtanong po si Pedro mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, ang sinabi ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Sapagkat ang pinag-uusapan po at ang konteksto ng pagbasa ay ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon. Kaya maging handa, maging tapat. Maging tapat po na alipin. So, di ba ano kapag tayo ay may kasambahay na nangangalaga ng ating tahanan, kapag pinagkakatiwalaan natin ang kasambahay na ito sa mga gawaing bahay, sa mga kanyang pang-araw-araw na gawain, sa paglilinis, sa pagluluto at sa pagbabantay ng bahay, may tiwala tayong kahit iwanan natin ang isang bahay sa ating kasambahay, ay pagbalik natin, madadatnan natin siyang kumikilos. At hindi lamang pagbalik natin, madadatnan natin siyang kikilos, sapagkat may tiwala tayo, kahit iwanan natin siya sa isang bahay, ang ating kasambahay, kahit hindi natin siya nakikita, ginagawa niya yung mga binilin natin sa Kanya. At marahil doon inihahalimbawa ng Panginoon, dapat na ganun din tayo. Na kahit wala siya ngayon dito sa ating mundo, inaasahan na tayo ay maging tapat at tagasunod. Kahit hindi tayo nakikita ng iba, kahit hindi tayo nakikita ng ating kapwa, kasi may isang nakakakita talaga sa atin na dapat ginagawa natin yung tama. At yun ang Panginoon. Mga minamahal na kapatid, mapalad po tayo dahil ay may mga bagay na ibinigay na ang Panginoon na dapat na lang nating sundin. Kung babalikan po natin ang lumang tipan, ibinigay ng Panginoon kay Moises ang 10 utos. Makikita natin sa 10 utos kapag binuod ito ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Sa lumang tipan naman, nakikita nating ibinigay ng Diyos ni Jesus mismo sa bayang Israel yung tinatawag na 8 Beatitudes, ang usapin ng pagiging mapalad. Ibig sabihin, makikita natin sa ating banal na kasulatan kung ano yung mga bagay na inaasahan sa atin ng Panginoon na dapat ginagawa natin. Na kahit hindi tayo nakikita ng ating kapwa dahil merong isang nakakakita sa atin sa pang-araw-araw na buhay. At makikita ito sa atin kapag tayo ay tapat. Tapat sa Panginoon. Unang pangunahin ay tapat sa Panginoon. Kung sinusunod natin ang mga bagay na ibinigay niya, ang 10 utos at ang mga salita niya mismo sa mabuting balita. Kaya sa oras ng pagsapit ng kanyang pagbabalik, handa tayong maipakitang naging tapat po kami sa iyo, Panginoon, sa lahat ng iyong ipinagbilin sa pang-araw-araw kong buhay, kagaya ng isang kasambahay. Mga minamahal na kapatid, patuloy po tayong sumunod at tumalima sa kautusan ng Diyos, sa kanyang mga aral na itinuturo mula sa banal na kasulatan, upang sa kanyang pagbabalik ay mapakita nating tayo ay naging tapat at matalinong alipin.
Manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Sabihin natin, bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatunay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno, naway maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Isama rin natin sa ating panalangin ating mga sari-sariling pasasalamat, papuri at mga kahilingan, kay din ang kahilingan na ating Santo Papa at mga obispo. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating. Sanhin ang aming pinagkakaabalahan. Ni namin ito sa panggitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pagsamo ng iyong bayay, pakinggan, maging marapat na ika'y pagsaluhan. Manalangin kayo mga kapatid, ating pagkahinagkagda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Kami naming lumikha, ipagkalamang ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal. Sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang, sa panggitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sa mayo rin, sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidadagdag sa kadakilaan ng iyong na sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, kailangan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Naman naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, inagati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo to sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas. Ama, ginagawa ng pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami imo narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin po ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, Reynaldo na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang kalis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng gagaling na utos at tunay Jesus nating Panginoon at Diyos, lakas loob nating awitin ng Ama namin. Sumasalangit ka sa Sambahin ang ngalan mo, mapasaan ang kaharian ang loob mo dito sa lupa paranan sa bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at wag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ninlan kamayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kalwalhatian hanggang Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nag-aalis mga nanang sanlibutan, hawak ka sa amin. Dero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang ito ang kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Naman namin mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mabuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw na.
Ang yumao'y liwanagan upang ika'y matagpuan. Himlayan ng mga patay ay hitnad mo ng buhay, Panginoon nagtagumpay. Nagana upang ikaw ay matagpuan. Nagbunyi ang mga patay sa dulot mong kaligtasan, Panginoong nagtagumpay. Ang yumaong liwanag upang ika'y matagpuan. Kapayapaan kailanman at ilaw na walang hanggan, sa yumao'y iyong ibigay. Ang yumao'y liwanagan upang ika'y matagpuan. Diyos na lumikha at sumagip sa aming lahat, patawarin mo ang mga minamahal naming pumanaw sa lahat ng mga naging kasalanan nila, upang ang kanilang pinakamimithing makamtan ay mapakasa kanila pakundangan sa panalangin matiimtim sa iyong kamahalan. Panginoon na bubuhay at naghaharing magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang maawain para sa mga minamahal nating pumanaw upang sila sa kandungan ni Kristo'y humimlay. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Kasama lang kami iyong dinggin. Patawarin mo ang mga mahal naming yumao sa mga nagawa nilang kasalanan. Kami sumasamo. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Gantimpalaan mo ang mga mahal naming yumao sa nagawa nilang kabutihan. Kami sumasamo. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkabitin mo ang mga mahal naming yumao ng buhay na walang hanggan, kami sumasamo. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Itulot mo na ang mahal naming yumao ay makasalo ng mga banal sa kalangitan, kami sumasamo. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Pagkamitin mo ang mga kaningningan, sa piling mo ang mga minamahal naming yumao, kami sumasamo. Sinasamo namin kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay naghahari sa mga buhay at mga patay, at maawaing tumutunghay sa iyong mga pinatnunubayan sa pananampalataya at paggawa ng kabutihan. Idinadalangin namin ang mga namumuhay dito sa sanlibutan at ang mga pumanaw na sa kabilang buhay upang pakundangan sa pagdalangin ng mga banal, kahabagan mo at gawaran ng kapatawaran ang mga nagawang pagsuway sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya nawa. Panginoon, kaawaan po ninyo, yakapin at isama sa inyong kaluwalhati ang di nagmamaliw, ang mga minamahal naming pumanaw, at ang lahat ng mga yumaong biktima ng aborsyon, kalamidad, pandemya, aksidente, karahasan, ang di napapanahong pagpanaw, at gayon din po ang mga kaluluwang walang nakaaalala. Liwanagan mo po sila ng iyong kaningningang walang kapantay, at pagkalooban sila ng iyong kapayapaang walang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad na may kapal sa yumaong ating mahal. Sila naway silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn like, comment và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.